Dumating na ba sa punto ng buhay mo yung kinailangan mong mamili sa pagitan ng dalawang taong pinakamamahal mo? Ako si Tala at sana'y marami kayong makuhang aral sa aking kwento. Tuwing namamalayan kong wala si Mama sa tabi ko, agad akong bumabangon para hanapin siya. Lagi ko siyang inaabutang nakatulala sa kawalan, minsan naman ay nagsasalitang mag-isa. Humihikbi at tila sinisisi ang sarili niya. Hinahayaan ko lang siya kapag ganon. Aabalahin ko muna ang sarili ko sa paghahanda ng kanyang almusal. Marahan ko siyang lalapitan upang tanungin kung gusto na ba niyang kumain. Kapag huminto siya sa pagsasalita, ibig sabihin lang nun ay pumapayag na siyang subuan ko siya. Pagkatapos nun, Papa Van, ay aayain ko na siyang maligo kasabay ko. Bibihisan habang gumagayak din ako sa aking pagpasok sa trabaho at sa school. Sa paglabas ng bahay ay bitbit namin ang plastic kung saan nakalagay ang extra blouse ni Mama, towel at paborito niyang saging. Bago ako tuluyang papasok sa trabaho ay iiwan ko muna siya sa bahay ng kapatid niyang si Tia Susan. Wow, ang ganda-ganda naman ng kapatid kong bagong ligo. Bungad ni Tiang kay Mama na nakatulala lang. Siyempre naman po, mana sa akin ng kagandahan niyang si Mama di ba? Di ba, Ma? Segunda ko, ngunit natiling walang kibo ang aking ina. Tiang, kailangan ko na hong umalis. Ako kasi ang opening ngayong araw. Paalam ko. O sige, ako nang bahala sa kanya. Mag-iingat ka, iha. Nakangiting tugon niya. Salamat po. Dito ka na muna, Ma, ha? Tawagan niyo lang po ako Tiang kung magka-problema kayo. Bilin ko bago ako tuluyang umalis. Hindi ko maiwasang maluha, Papa Van, habang pinagmamasdan si Mama. Pero hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asang babalik siya sa dati. Kasunod ng awa ay yung ngit-ngit sa pangalawang lalaking dahilan kung bakit siya nawala sa katinuan. Mapupukaw na lang ang atensyon ko sa pagtunog ng cellphone ko. Saglit kong pupunasan ng mga luha saka sasagutin ang tawag. Hello? Mahal, okay ka lang ba dyan? Huwag mong sosolohin ng problema, ha? Andito lang ako para sa'yo. Yun ang mga salitang bagyang nagpapalakas ng loob kong harapin ang hamon ng buhay. Salitang mula naman sa lalaking pinakamamahal ko, Papa Van. Siya si Chris. Lumaki akong hindi malapit sa aking ama. Yun ay dahil parati lang din siyang wala upang magtrabaho sa Olongapo. Kay Mama at sa mga kamag-anak lang namin sa compound, umikot ang mundo ko. Paglalako ng basahan sa palengke ang hanap buhay ni Mama. Habang sa Olongapo naman namamasukan ang aking ama. Umuwi si Papa paminsan-minsan pero parang hindi ko rin dama ang presensya niya gawa ng lagi rin siyang nasa barkada. Pero sa kabila noon ay nanatiling mahaba ang pasensya sa kanya ni Mama. Kahit na nga marami sa mga kamag-anak nito ang pumupuna sa kilos ni Papa. Dapat daw kasi ay sinusulit ni Papa ang bakasyon niya kasama kami. Hindi ang mga walang kwentang barkada. Hindi ka pa ba matatauhan yan? Ilan na sa kamag-anak natin ang nakakapansin dyan kay Felipe? Ani Tia Susan. Ang close ni Mama sa lahat ng mga kapatid niya. Hayaan niyo na. Umuuwi pa rin naman siya sa gabi para makasama kaming mag-ina niya. Pagtatanggol ng aking ina. Iba ka rin, Helen, no? Lantaran ka ng binabaliwala ng asawa mo pero mahal na mahal mo pa rin? Hiling ni Ani Tia Susan. Nung una ay nasa level pa ako ng pang-uunawa ng aking ina. Kaso nung dumalas na ay tila naniniwala na rin ako sa sabi-sabi ng ibang kamag-anak namin na walang ang kwentang haligi ng pamilya ang aking ama. Tapos siya pa pala ang magiging dahilan ng pagkapundi ng ilaw ng tahanan. Nasabi ko yun, Papa Van, dahil kahit nasa Olongapo si Papa ay konsumisyon pa rin ang dulot niya sa amin. Pinagtatalunan din nila madalas ni Tia Susan ang tungkol sa pagpapadala niya ng pera kay Papa.
Ano ba naman yan, Helen? Kung sino pang may stable na trabaho at sumasahod ng malaki, siya pa tong humihingi ng pera rito? Singhal ng tiyahin ko. Naubusan daw siya ng allowance dahil delay yung sahod nila. Tapos ang dami pa raw kaltas. Paliwanag ni Mama para kay Papa. Ang sabihin mo, baka may iba nang binubuhay ang lalaking yan. Baka nga nagdodroga na yun eh. Pagtataas ng boses ng tiyahin ko. Uy, grabe ka naman sa asawa ko, te. Ani Mama. Isa pa yan, panay ang tawag mo sa kanya ng asawa. Eh hindi pa naman kayo kasal? Hindi ko nga alam kung bakit pumayag kang gamitin ng pamangkin ko yung apelyido niya eh. Reklamo ni Tia Susan. Siyempre ate, anak naman niya si Tala. Saka huwag ka na lang kumontra. Kawawa naman kasi si Felipe kung pababayaan ko lang. Ako na lang ang inaasahan niya. Malungkot na saad ni Mama. Kaya napabuntong hininga na lang ang tiyahin ko. Mayat maya pa'y tumunog na ang cellphone ni Mama. Hello Helen, wala pa ba? Ano ba? Kanina pa ako naghihintay ng text back mo rito ah. Singhal ni Papa sa kabilang linya. Pasensya ka na pa. Oo, galing na ako ng bayan. Nakapadala na ako ng 2,000. Ite-text ko na lang sa'yo kung saan mo kukunin. Tugon ni Mama. Sige. Mag-iingat ka dyan parati ha. Huwag kang nagpapalipas ng gutom. Tsaka nga pala, marami pa sanang ibibilin si Mama nang barahin na siya ng magaling kong ama. Sige na, sige na. Marami pa akong gagawin dito eh. Bye. Anya sa katuluyang pinatay ang linya. Okay Tam, ni hindi man lang nagpasalamat sa'yo yung walang hiyang lalaking yan? Ang kapal talaga ng mukha. Nako, nanggigigil talaga ako eh. Ngit-ngit na ani Tia Susan. Hayaan mo na te, baka sadyang marami lang silang inaasikaso sa trabaho. Mahinahong paliwanag ng aking ina. Ay pambihira ka talaga Helen. Siguro nung umulan ng katangahan dito sa lupa nasalo mo lahat ano. Hindi kita kinakaya. Singhal ng tiyahin ko sa katuluyang nag-walk out. Nakita kong lahat kung paano magpakamartir si Mama kay Papa. Madalas din niyang gumawa ng paraan para lang makauwi ang aking ama. Nagpapadala siya ng perang pamasahe makasama lang namin siya rito sa Cagayan. Meron pa nga yung bakasyon niyang kamuntikan na siyang mamatay Papa Van. Galing siya ng inuman noon nang makaramdam siya ng paninikip ng dibdib. Nanibago raw ata siya sa lambanog na ininom nila ng barkada niya. Halos mamatay si Mama sa pag-aalala nung itakbo namin si Papa sa ospital. Hindi biro ang hirap na pinagdaanan ni Mama noon. Makaremedyo lang ng perang pambayad sa pagkakaospital ni Papa. Pinagtulungan ng mga kaibigan at mga kapatid niya na mabuo ang kakailanganing halaga, maisalba lang ang buhay ng aking ama. Nalagpasan ni Mama ang lahat ng yun nang wala man lang pasasalamat na natamo sa bibig ni Papa. Kung batikan sa pagiging martir ang aking ina, bihasa naman sa kakapalan ng mukha ang aking ama. Pagka-uwi kasi namin noon mula sa ospital ay nagawa pa niyang utusan si Mama na ipagluto siya ng masarap na pagkain. Hindi lang yun Papa. Maging ang pag-eempake ng damit sa pagbabalik ni Papa sa Olongapo ay inuutos din niya. Hindi alintana ni Mama yung hirap at pagod, matugunan lang ang lahat ng pangangailangan ni Papa. Kaya nagtataka talaga ako Papa Van kung bakit nagawa pa rin kaming talikuran ng aking ama. Ilang buwan bago niya tuluyang tinuldukan ang pagsasama nila, napansin ko nang bibihira na lang siyang tumawag kay Mama. Binabaliwala rin niya ang bawat tawag ni Mama sa kanya. Nung huling pag-uusap nila ay narinig ko pa ang naging sagutan. Ano bang nangyayari sa'yo Felipe? Bakit ba iniiwasan mo na lang lagi ang tawag ko? Yun pala ang kauna-unahang pagkakataong nakita ko si Mama na nagalit kay Papa. Saan dami ko nang ginagawa rito? Lumipat na kasi ako ng trabaho at tirahan. Singhal naman ni Papa. Tulad niyan, lumipat ka na pala't wala man lang akong kaalam-alam dito. Ganyan ka naman eh. Saka mo lang ako naaalala kapag may kailangan ka. Tumawag ka lang ba para sumbatan ako? Nagsasabi lang ako ng totoo.
Baka naman may iba ka na dyan kaya hindi mo na inaatupag ang mga tawag ko. Nanatiling mataas ang tinig ni Mama. Kung sabihin ko bang oo, tatantanan mo na ba ako? Sa sinabing yon ni Papa ay saglit na natameme ang aking ina. O di natigilan ka, dugtong ni Papa. Bawiin mo yung sinabi mo, Felipe. Bagyang bumaba ang tinig ni Mama. Nagsasabi lang ako ng totoo, sagot naman ng aking ama. Di to maaari. Nadala ka lang sa galit kaya sinasabi mo yan. Hindi yan totoo, bulyaw ni Mama. Wala nang patutunguhan tong relasyon natin, Helen. Obvious naman eh. Pinipilit na lang natin ang lahat, singhal ni Papa. Umuwi ka na lang dito pa. Handa akong kalimutan ng lahat ng sinabi mo ngayon. Basta bumalik ka lang sa amin ng anak mo, sumamo ni Mama. Hindi na ako babalik dyan, tugon naman ng demonyo kong ama. Sige, ganito na lang. Pumapayag ako kahit na dalawa pa kami sa buhay mo ng babae mo. Basta wag ka lang makikipaghiwalay sa akin pa. Parang awa mo na, wag mo sanang gawin to. May anak tayo. Umiiyak na si Mama nung mga sandaling yun. Buo na ang desisyon ko. Kaya wag ka nang makulit pwede. Nakikipaghiwalay na ako. Kung di mo matanggap ang desisyon ko, problema mo na yun. At yun nga ang kahuli-hulihang pagkakataon na narinig ko ang tinig ni Papa. Kasunod nun, Papa Van, ay ang paghikbi ng kaawa-awa kong ina. Maging ako ay naiyak na rin sa pait ng sinapit niya sa sarili kong ama. Para siyang batang paslit sa pag-iyak noon habang sinusubukan pa rin niyang tawagan si Papa. Kaso, bigo na siya dahil sadyang pinatay na ni Papa ang cellphone niya. Masama ang loob ko kay Papa noon sa pambabaliwalang ginawa niya sa aking ina. Kung may magagawa lang talaga ako para pagbayarin siya sa kawalang hiyaan niya, ginawa ko na. Kaso imposible nang mangyari yun dahil tulad ni Mama, hindi ko rin alam ang eksaktong address ng kumpanyang pinapasukan ng aking ama. Maging mga malapit niyang kaibigan sa baryo namin ay wala ring alam sa kinaroroonan niya sa Olongapo. Dahil sa awa ko kay Mama, patawarin ako ng Diyos, Papa Van, pero umabot ako sa puntong nagawa ko pang isumpa ang buhay ng sarili kong ama. Sana pala namatay na lang siya nung panahong nanganib ang buhay niya. Hindi ba lang niya inalala ang ginawang pagsalba ni Mama sa buhay niya? Sa kabila nun, nagawa pa rin niyang lokohin si Mama na wala man lang ginawa kundi ang mahalin lang siya. Nagalit ang lahat ng kamag-anak ni Mama sa sinapit niya. Pero mabuti na lang talaga, Papa Van, at untian ding nakabangon ang aking ina mula sa kalungkutan. Yun ay dahil na rin sa tulong ni Tia Susan at ilan pang kamag-anak namin. Pinaramdam nila sa aming mag-ina na hindi pa huli ang lahat para makapagsimulang muli ng panibagong buhay. High school na ako nang magpasya si Mama na mamasukan bilang sales lady sa bayan. Medyo mahina na kasi ang bentahan ng basahan niya. Ginampanan niya ang tungkulin ng ama at ina sa buhay ko, Papa Van. Kaya naman hindi ko masyadong naramdaman ang kawalan ni Papa. Sa pagdadalaga ko ay naging strikto si Mama. Lagi siyang updated sa mga schedules ko kada taon para mamonitor niya ito araw-araw. Ayaw niya nang ginagabi ako sa daan at sumasama kung kani-kanino. Makarating lang sa kanya na may nakakasama akong lalaki sa school, para na yang investigador sa dami ng tanong niya. Mama, si Regine yun, tugon ko. Lalaki tapos Regine? Kunot doong tanong niya. Oo nga. Reggie ang totoong pangalan nun pero dahil sa Becky siya, Regine ang tawag namin sa kanya. Natatawang paliwanag ko. Huwag mo akong pinagloloko, Tala ha. Kapag nalaman kong nagpapaligaw ka, makakatikim ka talaga sa akin. Anyo na tila napipikon na nga. Hindi po kita niloloko, Ma. Mas babae pa nga sa akin kung humarot yun eh. Kaya safe ako doon, segunda ko. Hindi man ipaliwanag ni Mama kung bakit siya naghihigpit sa akin, nababasa ko na siya, Papa Van. Alam kong iniiwas niya lang ako sa mga lalaking mapagsamantala. Mga lalaking maaring makapagbigay sa akin ng pasakit na tulad ng sinapit niya kay Papa.
Kaya para hindi na siya mag-alala ay sinusunod ko na lang ang mga bilin niya. Kahit man lang sa ganung paraan ay mapanatag ko ang kalooban niya. Fourth year high school na ako nang magpaalam si mama sa plano niyang mamasukan sa Maynila. Mas malaki raw kasi ang sasahurin niya ron kumpara rito sa Cagayan. Sayang daw kasi yung pagkakataon kung pakakawalan pa nila ng mga katrabaho niya. Ipinaliwalag niya ring kailangan niyang gawin yon para mapaghandaan ang pagkokoleyo ko. Okay ma, wala naman pong problema sa akin, tanging tugon ko. Kunwari ka patala ha, ang sabihin mo gustong gusto mong nasa malayo ang mama mo para walang naghihigpit sa'yo. Pambibisto sa akin ni Tia Susan. Hindi po ha, malungkot nga ako eh, hindi ko lang pinapahalata. Agad namang tugon ko. O ikaw Tala, umayos ka ha? Baka naman makalimutan mo na kaagad yung mga bilin ko kapag nasa Maynila na ako. Paniniguro ni mama. Hindi po ma. Alalahanin mo mga yon. Walang magpapatay ng cellphone, pag-igihan ng pag-aaral, at wala mo nang magpapaligaw at makikinobyo. Sinasabi ko sa iyo Tala, marami akong mata sa paligid mo ha? Dugtong ni mama. Opo, masusunod po. Kamot ulong tugon ko. Panatag akong iwan ka anak dahil andito naman ang mga kapatid kong titingin sa'yo. Magsasakripisyo ako sa malayo. Huwag ka lang huminto sa pag-aaral. Anya dahilan para matameme ako. Sa pagkakalayo ni mama ay bagya akong nagkaroon ng kalayaan Papa Van. Hindi naman sa mas gusto kong hindi kami magkasama. Medyo nakaramdam lang ako ng kaginhawaan na hindi na siya gaanong nagagalit sa akin. Gawa ng busy na rin siya sa trabaho niya. Sinusunod ko pa rin naman ang mga bilin niya kahit hindi kami magkasama. Tulad na lang ng hindi ko hinahayaang malobat ang cellphone ko. Yun ay para matawagan niya ako anumang oras. Enrollment namin noon sa CSU nang makilala ko si Justin. Tubong Sanchez Mira. Agad ko siyang nakagaanan ng loob sa unang kita ko pa lang sa kanya. Bukod kasi sa pagiging gentleman ay may angkin din siyang kakisigan. Laking tuwa rin namin nang mapabilang kami sa parehong set sa kurso naming BSIT. Isa sa nagustuhan ko sa kanya ay ang pagiging palabiro niya, kaya nang mapagkamalan kaming mag-on sa school ay tinatawanan lang namin. Oo, madalas kaming magkasama, magkausap, magka-text Papa Van, pero wala pong kami. Mutual understanding siguro pwede pa. At dahil sa lakas ng sense of humor niya ay marami na siyang nagiging kaibigan sa school. Hindi ko nga namamalayan na nanliligaw na pala siya sa akin sa sobrang pagiging friendly niyang tao. Sa totoo lang Papa Van, hindi naman siya mahirap mahalin. Lagi nga akong excited pumasok sa school dahil naaaliw ako sa kanya. Hindi rin naman siya nahirapang mapasagot ako dahil gusto ko rin naman na siya. Dahil gusto ko na rin si Justin ay kinalimutan ko na muna yung pangako ko kay mama na hindi muna ako magpapaligaw at magnonobyo. Bumawi na lang ako sa pag-aaral ng mabuti nang sa ganun ay matuwa naman siya sa akin. Mabuti na lang at binigyan ako ni Justin ng inspirasyon para lang mapag-igihan ng pag-aaral. Nagmisto lang makulay ang bawat araw ko nang dahil sa kanya Papa Van. May isa lang talaga kaming hindi napagkasunduan Papa Van. At yun ay ang pagnanais na niyang maangkin ako sa tuwing nagsosolo kami sa boarding house niya. Ilang beses talaga siyang nagbakasakali na mapapayag ako. Pero paulit-ulit ko lang din siyang binibigo. Yun ay dahil sa natatakot akong mabuntis ng wala sa oras. Alam kong hindi kakayanin ni mama yon kapag nagkataon. Nanatiling sikreto ang relasyon namin ni Justin sa takot kong makarating yun kay mama. Mag-best friend lang ang palabas namin sa tuwing may nagtatangkang paaminin kami. Kapag nasa school ay limitado ang kilos namin. Saka lang kami nakakapagyakap at halikan kapag nasa boarding house niya kami. Kahit na may mga pagkakataong nasosolo ako ni Justin, sinisigurado ko na lang palagi na hanggang yakap at halik lang kami. Inakala kong ayos lang yun kay Justin
ang ganong setup namin, Papa Van, na naunawaan niyang pinanggagalingan ko. Nangako pa siya noon na handa siyang maghintay sa tamang panahon. Hindi ko alam na yun din pala magiging ugat ng problema namin. Dahil sikreto ang lahat sa amin ay mas naging lapitin si Justin ng ibang babae sa department. Meron yung pasimpleng inaayas siya ng inuman, nagpapatulong sa math subjects at meron pa yung sumisimple pa ng pahatid dahil nga sa may motor siya. Kabilang sa humaharot sa kanya ang kaklasikong si Sherry Faye. Mahirap yun sa part ko, Papa Van, lalo na't nakikita ko pa mismo kung paano niya landiin ang nobyo ko. Mukhang na-enjoy mo yung company nung Sherry Faye ah. Pasimple banat ko sa kanya. Dahil ang totoo, Papa Van, na hindi na ako natutuwa sa mga nakikita at naririnig ko. Hindi na nahiya. Kasama mo nga ako. Todo invite pa siya sa'yo kung saan. Dugtong ko na tinatawanan lang ni Justin. May nakakatawa ba sa sinasabi ko? Dugtong ko. Kasi naman, obvious na nagsiselos ka, babe. Mas gumaganda ka pala kapag umuusok yung ilong mo sa selos, no? Banat niya sabay pisil sa pisngi ko. Hindi ka nakakatuwa. Pambabar ako. Hindi mo naman sila masisisi. Dahil ang alam nila single ako. Nawalan tayo. Kaya ayan, malaya silang nag-aaya sa akin. Depensa niya. Gustong gusto mo naman. Pagsusungit ko dahilan para mas lalo siyang matawa. Hindi nagtagal, Papa Van, ay napapansin ko na ang unti-ang panlalamig ni Justin sa akin. Bihira na niya akong ayain kung saan. Pagkatapos ng klase namin ay agad na niya akong inihatid sa bahay. Malayo sa dating siya na nag-aaya pa munang kumain ng street foods bago niya ako iuwi sa amin. Kinukutuban na ako ng hindi maganda noon kaya naisipan ko siyang puntahan sa boarding house niya ng walang pasabi. Agad na bumilis ang kabog ng dibdib ko, Papa Van, nang may maabutan akong sapatos ng babae sa labas ng kwarto. Mula sa dingding ay dinig ko rin ang hagikgikan nila ng babae sa loob. Parang may kutsilyong agad na bumaon sa dibdib ko nang buksan ko ang pintuan at bumungad sa akin ang babaeng kalampungan ni Justin. Si Sherry Faye, Papa Van. Ang malanding si Sherry Faye. Tala, anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba marunong kumatok? Bulyaw ni Sherry Faye sa akin habang pasimpleng binubutones ang blouse niya. Batid ko sa mukha ni Justin yung pagkagulat nang makita niya ako. Sorry. Sige, alis na lang ako. Pasimpleng paliwanag ko. Walang alam si Sherry Faye sa relasyon namin kaya kahit na gusto ko nang sumabog sa galit ay hindi ko nagawang magalit sa harapan niya. Nanatili akong kalma habang nagpipigil ng aking luha. Pagkasara ko ng pintuan ay tuluyan na ring bumalong ang luha sa mga mata ko. Kinagabihan ay tumatawag na si Justin sa akin pero sinasadya ko talagang huwag sagutin. Maging ang mga text niya ay hindi ko rin nire-replyan. Sapat na ang mga nakita ko, Papa Van, para tuldukan na ang lahat sa amin. Yun na siguro ang kaibahan namin ni Mama. Makikita mo akong iiyak dahil sa lalaki, Papa Van. Pero never akong mamalimos at magmakaawa para lang piliin ako. Ako yung tipo ng babae na lokohin mo lang minsan, erase ka na kaagad sa buhay ko. Kaya nung humingi si Justin ng pagkakataong makapagpaliwanag, hindi ko na siya pinagbigyan pa. Wala na akong dahilan para pagkatiwalaan pa siya. At kailanman, hinding-hindi na ako magkakaroon ng panahon sa manlolokong katulad niya. Sa kagustuhan kong patunayan kay Justin na hindi siya kawalan, Papa Van, ay agad din akong nagpaligaw sa iba. At isa nga sa pinaka-pursigidong manliligaw ko noon ay si Levi. Mabait naman siya, Papa Van, pero hindi ko pa siya gaanong nakikilala dahil nga busy ako noon kay Justin. Sa tuwing makikita ko si Justin ay pasimple akong nakikipagtawanan kay Levi. Sinasadya ko rin ang pagkapit ko sa braso niya para pasakitan ng ex ko.
Inigihan ko talaga ang pagkipagmabutihan kay Levi nang sa ganun ay masagot ko na siya lalo ng madaling panahon. Hindi naman ako nahirapan sa plano ko lalo na't alam kong baliw rin sa akin si Levi. Kaya nung kami na, ay dinalasan ko na ang pagdi-display of affection sa tuwing meron si Justin. Nang tantanan na ako ni Justin sa wakas ay saka ko naman na-realize ang halaga ng presensya ni Levi. Hanggang sa namamalayan ko na lang ang sarili kong nahuhumaling na rin sa kanya. Kung sino pa yung sinagot ko lang bilang panakipbutas, ay magkakaroon din pala ng puwang sa puso ko. Kaso huli na nang ma-realize ko yun dahil kusa ring bumitaw si Levi sa akin. Masakit mang ikwento rito pero nagawa niya ako yung pagpalit sa Becky Papa Van. Palibhasa matindi ang pangangailangan niya ng pera. Masama ang loob ko noon pero tulad ng ginawa ko kay Justina ay kusa ko lang din siyang pinakawalan. Walang komprontahang naganap Papa Van. At lalo namang walang pagmamakaawang nangyari. Sa tuwing maaalala ko ang pait na sinapit ko sa dalawang lalaking minahal ko pero niloko lang ako. Napapailing na lang ako Papa Van. Siguro nga, hinayaan ng Diyos na matuklasan ko ang kalokohan nila bago pa mahuli ang lahat sa akin. Kahit papano ay taas noo pa rin akong humaharap sa kanila dahil wala naman ni isa sa kanila ang nakakuha sa akin. Maigi na lang at patapos ng school year noon Papa Van. Saglit na nagbakasyon din si Mama kaya kahit papano ay nalibang ko ang sarili ko. Dahil ayaw ko nang makita pang muli sina Justin at Levi ay nakiusap ako kay Mama kung pwede ba akong lumipat na lang ng university. Nagdahilan na lang ako na gusto kong mag-take ng civil engineering sa St. Louis kung saan naroon yung mga kaibigan ko nung high school. Okay lang din anak. Hindi ko inaasahan ang sagot na yun ni Mama. Talaga ho? Pumapayag po kayo? Paninigurado ko. Oo. Pwede namang installment sa mga private universities, di ba? Saka, alam mo ba anak, maganda na ngayon ang sahod ni Mama. Lumipat kasi ako sa mas sikat na kumpanya. Bulalas niya na, kinatuwa ko naman. Masaya ako sa mga nangyayari sa buhay namin ni Mama. Bukod sa magandang karira ay pansin ko rin bumublooming na siya. Hanggang sa napaamin na rin siya ni Tia Susan na may nobyo nga siyang bago sa Maynila. Pinangalanan niya itong Ian. Tulad niya ay namamasukan din daw sa pribadong kumpanya. Patingin naman ng picture niya. Hirit ng tiyahin ko. Naku wala eh. Alam niya namang dekipad lang tong phone ko. Tsaka wala rin namang gaanong oras magpakodak at lagi kaming busy sa trabaho. Paliwanag ni Mama. Ano ba yan? Nakangiting angal ni Chang. Hayaan nyo, sa susunod na bakasyon ko, isasama ko na siya rito. Bulalas ni Mama. Sige, pero sapat na sa aming makita kang nakangiti ng ganyan, Helen. Pakisabi dun kay Ian, huwag ka lang niyang lolokohin at susugod talaga kami ng buong angkan natin sa kanya kapag nagkataon. Banta ng tiyahin ko sabay tawa. Kinabukasan, agad ko nang inasikaso ang pagtatransfer ko sa St. Louis. Hindi ako nahirapan Papa Van dahil nakatuwang ko na noon ang mga high school friends kong sina Kate, Lotlot at Beking si Regine. Makalipas ang 3 araw ay lumuwas ng muli si Mama dahil tapos na ang bakasyon niya. Mga Bex, join kayo sa Sabado? Ipapakilala sa atin ni Kate yung boyfriend niya all the way from Manila. Kilig na aya sa amin ni Regine kinabukasan. Oo ba? Sakto pa-welcome gig na rin kay Tala sa pagbabalik niya sa grupo natin. Gatong naman ni Lotlot. Anong meron doon? Inosenteng tanong ko. Foods and boys. Banat ni Kate na kinagulat ko. Boys? Yes. Kasama kasi ng boylet niya yung ilang friends nito from Manila. Tsaka pwede ba Tala? Bawal lang KJ ha? College na kaya tayo? Bulalas ni Regine na tinawanan ko na lang. At doon ko nga nakilala ang lalaking bumago sa takbo ng buhay ko, Papa Van. Siya si Chris. Short for Christian.
Matanda siya sa akin ng 10 taon. Kahit may mga puti na ang buhok niya nangingibabaw pa rin ang kagwapuhan niya sa akin. Bagong magkaibigan lang pala si Chris at ang boyfriend ni Kate na si Jong. Bukod kay Chris ay may kasama pa silang 2 lalaki sa transient. Agad kaming nagkagaanan ng loob ni Chris. Sa kanya na nga halos naubos ang oras ko sa get together namin. Hindi naman halatang okay kayo, Hano. Nakakaingit lang. Ganda mo, te, ha? Banat ni Regine na noon medyo nakainom na rin. Jong, iramin ko muna yung tsikot mo mamaya, ha? Ako na lang maghahatid kay Tala sa kanila. Paalam ni Chris. At aba, ang kumaring Tala natin may free service na kaagad sa pag-uwi niya. Segunda naman ni Lotlot. Huwag kang mag-alala dyan kay Kuya Chris, Tala. Hindi nangangain ng tao yan. Banat ni Jong. Hindi na ako mapakali noon dahil medyo gumagabi na rin. Nang mapansin ako ni Chris na patingin-tingin sa orasan ay kinuha na nito ang susi kay Jong. Nakailang pang-aasar pa nga ang inabot namin mula sa grupo bago kami tuluyang nakaalis. Habang nasa daan ay kabado talaga ako sa pagmamaneho ni Chris. Pansin ko kasing may tama na ang alak sa kanya. Hanggang sa mapadpad kami sa isang lumihan malapit sa plaza. Gusto mo bang magpainit muna tayo? Anya na kinugulat ko. Sa may lumihan. Agad na dugtong niya. Sige, tipid na tugon ko. Nang may masmasan si Chris sa kinain namin ay nakapagkwentuhan na kami. Medyo stress daw siya sa Maynila kaya naisipan niyang sumama sa grupo ni Jong. Bukod sa trabaho niya raw ay nahirapan din siya sa karelasyon niya. Masyado raw kasing komplikado. Noon na nga niya nabanggit sa akin na dati siyang may asawa pero bukod sa asawa niya ay may kinakasama pa siyang iba. Bagya akong naasiwa sa natuklasan ko dahil inakala kong single pa siya kaya dumidiga sa akin. Hiniwalayan ko na yung dati kong asawa para rito sa live-in partner ko. Ang buong akala ko, tama yung naging desisyon ko. Kaya lang, saglit siyang natigilan sa pagkukwento. Kaya lang tanong ko. Kaya lang parang may mali sa pagsasama namin Alam mo yon, lagi na lang niyang bukang bibig yung trauma niya sa dati niyang karelasyon. Masyado na siyang praning. Parang inuuwian ko na nga lang siya dahil sa awa Anya, grabe ka naman. Pambabara ko. Pero mahal ko naman yun kahit papano. Segunda niya. Ha? Ang gulo mo? Natatawang banat ko. O di ba? Komplikado? Ngising ani Chris. Kung ako sa'yo, bumalik ka na lang sa asawa mo. Suggestion ko. Hindi na pwede. May bago na rin siyang kinakasama ngayon. Ganun ba? O di ayusin mo na lang yung sa inyo ng live-in partner mo. Tugon ko dahilan para mapabuntong hininga siya. I'll try, but I cannot promise. Saglit na namagitan ng katahimikan sa pagitan namin. Teka, wag na nga natin silang pag-usapan. How about you? Kwento ka naman ng tungkol sa buhay mo. Hirit niya. Ako? Wala namang masyadong ganap sa buhay ko. Mula nung iwan kami ni Papa. Mag-isa na lang akong tinataguyod ng mama ko. Pero hindi ko siya kasama ngayon gawa ng kailangan niyang magtrabaho sa malayo para sa pag-aaral ko. Kaya nasa pangangalaga ako ngayon ng tiyahin ko ngayon. Sakto namang tumunog ang phone ko noon, Papa Van, kaya agad na akong napatayo. Speaking of tiyahin, ayan, nag-miss call na sa akin yung tita ko. Paniguradong hinahanap na ako noon. Tarantang sabi ko. Sige, tara na, hatid na kita. Ani Chris saka nagmadaling nagbayad ng bill namin. Sa kalagitnaan ng daan ay naging masaya naman ang pag-uusap namin ni Chris. Kahit papano ay may mga naipundar na siya. Kung ano-anong katatawanan ang kinuwento niya sa akin dahilan para ma-enjoy ko ang company niya. Nang ibaba niya ako ay napansin kong tumititig siya sa bahay. Saan dyan ang kwarto mo? Tanong niya. Kwarto pa talagang hinahanap mo ha? Yan yung nakatapat lang sa bakuran. Turo ko. Bago ako pumasok sa bahay ay hiningi na niya ang number ko at ganun din ako sa kanya.
Pagkapasok ng kwarto ay napangiti na lang ako nang matanaw kong nasa labas pa siya. Kaya agad ko siyang tinawagan. "Huy, ano pang ginagawa mo dyan?" "Wala, inaaral ko lang kung paano ako mag-over the bakod para makarating sa'yo dyan." Anya saka tumawa. "Loko-loko, sige na. Bumalik ka na kina Jong at baka hinahanap ka na nila." "Okay, bye." Anya saka tuluyang umalis. Mula nga noon, Papa Van, ay naging malapit na kami ni Chris. Madalas na kaming magka-text at magkatawagan. Nung una ay civil lang akong makitungo sa kanya. Wala rin naman akong planong makipagmabutihan sa kanya dahil alam kong may karelasyon na siya. Hanggang sa namamalayan ko na lang sarili ko na nawiwili na kay Chris, Papa Van. Napapayag na nga niya akong kumain sa labas bago man lang daw siya bumalik ng Maynila. Kahit na nung nasa Maynila na siya ay tuloy pa rin ang komunikasyon namin. Lagi ko nang inaabangan ang text at tawag niya. Bilang babae ay normal lang naman siguro na kiligin ako sa tuwing nagpapakita ng malasakit sa akin ng isang lalaki. Nakakataba lang ng puso nang aminin niya sa akin na gusto niya na ako. Masaya na ako noon, Papa Van, pero bagay rin akong nalungkot para sa kinakasama niya. Hindi ko kagustuhang makapanakit ng damdamin ng kapwa ko babae. Pero masisisi niyo ba ako kung sasabihin kong nahuhulog na rin ako kay Chris? Sa una pa lang ay bumilib na ako sa pinakita niyang katapatan. Kung ibang lalaki kasi yon, paniguradong maglilihim sila ng may karelasyon na sila. Pero si Chris, buong puso niyang inamin ang lahat ng mga karelasyon niya. Patawarin niyo ako, Papa Van, pero ang sarap lang kasi sa pakiramdam nung gumagawa pa talaga siya ng paraan para lang makausap ako. Siyempre mahirap din ang sitwasyon niya lalo na't may ka-live-in na siya roon. Kaya hindi biro ang effort na pinapakita niya. Dadalasan niya rin daw ang pagpunta rito sa Cagayan para lang maniwala kung totoo siya sa akin. Aaminin ko, Papa Van, mahal ko na rin si Chris. Kaya naman nang magtanong siya sa akin kung kailan ko siya sasagutin, ay binigay ko na sa kanya ang matamis kong oo. Pero paano yung ka-live-in mo? Alalang tanong ko. Bebuelo lang ako, mahal. Makikipaghiwalay na rin ako sa kanya para maging malaya na tayo. Anya na inunawa ko na lang. Isa pang dahilan kung bakit ko minahal si Chris ay yung karangalang na ibigay niya sa pagpili sa akin. Sa buong buhay ko, Papa Van, lagi nila akong naaagawan ng lalaki. Siyempre gusto ko ring maranasan yung pakiramdam na ako naman ang pinili. Dahil nag-aaral pa lang ako ay nanatili munang sikreto ang pagkakaroon ko ng relasyon. LDR nga lang. Sa kabila nun ay maayos pa rin naman ang naging takbo ng relasyon namin. Araw-araw magkausap at 2 beses isang buwan magkita. Tinutuon niya yung pangako nitong dadalasan niya ang pagpunta rito, Papa Van. Palihim akong nakikipagkita sa kanya dahil natatakot akong may makakita sa amin na kakilala ni Mama. Hindi ako naging madamot kay Chris, Papa Van. Siya ang kauna-unahang nobyo kong nakaangkin sa akin at wala akong pinagsisisihan. Kahit papano ay natutuwa naman ako sa kapilyuhan niya. Meron ngayong madaling araw na siyang nakarating dito. Dahil natulugan ko ang phone ko ay nag-over the bakod pa talaga siya para pasukin ako sa kwarto. "Huy, anong ginagawa mo rito?" Natatawang usal ko. "Nakabukas yung bintana mo, mahal. Kaya pumasok na ako." Bulong niya na maya't maya ay humahalik sa pisngi ko. Bagya pa akong nataranta nang magsimula na siyang maglikot. "Ano ba? Dito talaga? Pwede naman tayong magkita bukas, di ba?" "Dito na lang. Ayaw mo nun. Makakatipid pa tayo. Para may thrill na rin." Bulong niya na kumikiliti sa aking tenga. Maya-maya ay tuluyan na nga akong nadala sa gusto niyang mangyari. Habang abala si Chris sa pangaangkin sa akin ay abala naman akong pinapakiramdaman si Tia Susan na natutulog lang sa labas ng aking silid. Wala siyang kamalay-malay na may kaniig na pala ako sa loob ng mismo kong kwarto.
hanggang sa nagustuhan na nga ni Chris ang ganong setup kaya naulit pa ng naulit ang ganong tagpo. Yun na siguro ang pinaka-challenging na ginawa namin, Papa Van. Ang mag-lovemaking sa loob mismo ng kwarto ko. Kahit may nangyayari na sa amin ni Chris, Papa Van, kumpiyansa naman akong hindi niya ako bubuntisin hanggat hindi ko pa siya naipapakilala kay Mama. Kaso mukhang malabo pang mangyari yon dahil lagi naman silang nagkakasalili ng uwi ni Mama. Mainam na nga yun eh. Kapag wala si Mama ay bukong naibubuhos kay Chris ang panahon ko. At kapag si Mama naman ang andito, panatag akong hindi mahahati ang atensyon ko dahil si Chris naman ang nasa Maynila. Saka lang kasi siya nakakabiyahe rito kapag umuwi sa probinsya nila yung kinakasama niya. Si Chris ang dahilan kung bakit nagkaroon na ako lalo ng inspirasyon ng pagbutihin ang pag-aaral ko. Tiwala na talaga ako sa relasyong meron kami, Papa Van, lalo na't umabot na rin kami ng higit 1 taon. Nabanggit niya sa akin na hindi na siya umuwi sa tinutuluyan ng live-in partner niya. Paraan na rin daw niya yon para unti ang makipaghiwalay sa nobya niya. Masaya ako, Papa Van, dahil unti-unti nang tinutupad ni Chris yung mga pangako niya sa akin. Kaya naman kapag umuwi siya rito ay sinisigurado kong naibibigay ko ang lahat ng panahon ko sa kanya. At nabibigyan ko siya sa lahat ng hirit niya, lalo na sa kama. Kaya lang hindi ko naman magawang magdiwang, lalo na nung nalaman kong may pinagdadaanan na pala si Mama. Narinig ko kasi nung minsan na tila nagsusumbong siya kay Tia Susan. Hindi na raw siya babalik pa ng Maynila dahil nagsara na yung kumpanyang pinapasukan niya. Bukod dun ay nagkakalabuan na rin daw sila ng nobyo niyang si Ian. Parang ginagamit lang daw kasi siya ng lalaki dahil sa perang inaabot ni Mama. Ramdam niya ring pinagtataksila na siya ng nobyo dahil nahuli niya itong minsan na may kausap na ibang babae. Nang kumprontahin niya raw ito, ay hindi na muling nagpakita sa kanya si Ian. Sa mga narinig ko, Papa Van, hindi ko maiwasang maawa sa aking ina. Para kasing bumalik na naman yung trauma ng nakaraan sa kanya. Hanggang sa napapansin na lang namin ni Tiyang Susan na madalas nang nagmumukmok si Mama. Meron yung tila hindi na siya nakakausap ng matino. Meron din yung minsan na bigla na lang siyang nagwawala at sinasaktan ng sarili. Hindi pa ako sapat. Lagi na lang akong pinagpapalit. Lagi na lang niloloko. Binibigay ko naman ang lahat pero iniiwan pa rin nila ako. Iyan ang paulit-ulit na litanya ni Mama. Kapag ganun, Papa Van, hindi ko mapigilang maiyak na lang sa habag sa aking ina. Kung may magagawa lang sana ako para pagbayarin ng lalaking may gawa nun sa kanya. Kaso wala akong ideya kung sino yung Ian, Papa Van. Gawa ng sinira na rin ni Mama yung phone niya nang minsang magwala siya. Ultimo SIM card nito hindi niya pinatawad sa sobrang galit. Dahil wala ng trabaho si Mama ay plinano ko nang huminto na muna sa aking pag-aaral. Kaso nang malaman yun ni Chris ay agad siya nag-alok ng tulong sa akin, Papa Van. Siya na daw ang bahala sa gastusin ko basta't wag lang akong huminto sa aking pag-aaral. Kada buwan na lang ako magpapadala sa iyo, mahal, para hindi ka naman ganong mahirapan. Anya, salamat mahal pero kailangan ko pa rin maghanap ng trabaho. Gusto ko kasing mapatignan si Mama sa specialist. Tugon ko. Ikaw ang bahala, mahal. Mamili ka na lang siguro nung maluwag na schedule sa work at schooling mo. Oo. Panghapon na lang ang kukunin kong subjects para makapagtrabaho pa ako sa umaga. Saad ko. Okay. Pasensya ka na ha. Hindi man lang kita masamahan dyan ngayon. Tinakbo rin kasi sa ospital yung mama ko eh. Kaya nga hindi muna ako makakaluwas dyan sa Cagayan dahil dadalawa lang kaming nagsasalitan sa pagbabantay sa kanya. Paliwanag niya. Ayos lang mahal. Naiintindihan kita. Tugon ko. Alam mo, napakaswerte ng mama mo sa pagkakaroon niya ng anak na katulad mo. Sana makilala ko rin siya balang araw. Ani Chris. Darating din tayo dyan mahal. Tugon ko.
Sa awa ng Diyos, Papa Van, ay madali lang naman akong nakahanap ng trabaho sa isang department store. Tinanggap pa rin nila ako kahit na nga undergraduate pa lang ako. Kaso para makapasok ay kinailangan ko ng tulong ni Tia Susan. Wala kasing maniningin kay Mama habang nasa trabaho ako at sa school. Miss na kita, mahal. Hayaan mo, malapit nang ma-discharge si Mami sa ospital. Makakaluwas na ako uli dyan. Sabik na ako sa iyo eh. Ani Chris na matagal ko na rin hindi nakikita dahil naging busy na kami pareho. Hindi naging madali ang tungkulin ko bilang anak, Papa Van. Bukod sa pagtatrabaho at pag-aaral ay inalagaan ko rin si Mama sa gabi. Kapag day off ko naman ay sinusulit ko ang mga oras kasama siya. Nang makaipon na ako ay naipatingin ko na rin siya sa espesyalista. Noon na nga namin nalamang nagkaroon si Mama ng major depressive disorder. Ngunit wala naman daw kaming dapat ipag-alala dahil naaagapan pa naman daw ito. Kinailangan lang daw niyang sumailalim sa therapy at uminom ng mga niresetang gamot. Hindi biro ang gastusan, Papa Van, kaya naman nagdodoble kayod na lang ako. Hindi ko maiwasang maluha, Papa Van, habang pinagmamasdan si Mama. Hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asang babalik siya sa dati. Mapupukaw na lang ang atensyon ko sa pagtunog ng cellphone ko. Saglit kong pupunasan ang mga luha ko saka sasagutin ang tawag. Hello, mahal. Okay ka lang ba dyan? Huwag mong susuluhin ang problema, ha? Andito lang ako para sa'yo. Yun ang mga salitang bahagyang nagpapalakas ng loob kong harapin ang hamon ng buhay. Salitang mula naman sa lalaking pinakamamahal ko, Papa Van. Okay lang ako, mahal. Papasok na ako ngayon sa trabaho. Tugon ko. Huwag ka nang malungkot. Luluwas na ako mamayang gabi dyan. Hindi pa man ako nakakasagot nang may marinig akong tinig ng babae malapit sa kanya. Sir, eto na po yung napili niyong ring design. Anya. Ring? Tanong ko. Ate naman oh, bistado na tuloy ako. Ani Chris. Oo, mahal. Uuwi sana ako dyan para ayain ka na ng kasal. Dugtong niya na halos maluha pa ako. Pero paano yung visa ng kasal nyo nung una mong asawa? Tanong ko. Naayos ko na yon. Nag-file na rin ako ng annulment para ron. Kung sakali bang ayain kita ng kasal, papayag ka? Anya na para bang naninigurado pa. Oo naman, syempre. Noon ay tuluyan na ngang bumuhos ang luha ko. Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos, Papa Van, dahil si Chris na ata ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Natutuwa rin ako dahil kahit papano ay may papakilala ko na siya sa aking ina. Kinabukasan noon ay nabigla na lang ako nang makita ko ang sasakyan niya sa tapat ng department store na pinapasukan ko. Pwede bang akin ka muna ngayong araw, mahal? Sabik na ako sa iyo eh. Anya na nginitian ko na lang saka ako tumango. Saglit kaming tumuloy sa isang hotel para magkaroon muna kami ng oras para sa isa't isa. Pagpasok namin sa kwarto ay saka na niya isinuot sa akin yung singsing na binili niya. Pagkasuot niya nun sa akin ay agad na niya akong siniil ng maalab na halik. Dama ko sa init ng mga labi niya yung labis na pananabik, Papa Van. At dahil matagal na kaming hindi nagkita, ay nakailang rounds din kami. Kinagabihan ay nagpasya na kaming umuwi sa bahay. Excited ako noon, Papa Van, dahil makikilala na rin ni Mama ang lalaking pinakamamahal ko. Kaso medyo jahe nga lang noon dahil sumakto pa sa sumpong ni Mama ang pagdating namin. Kaya nang makita niya si Chris, ay agad niya itong sinugod. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Andito ka ba para sa akin? Di ba nga hindi ako naging sapat sa'yo? Manloloko ka? Binigay ko naman ang lahat, pero iniwan mo pa rin ako, manloloko.
Paulit-ulit na bulyaw ni Mama. Nagulat ako, Papa Van, dahil bigay na bigay ang emosyon ni Mama noon. Umiiyak pa talaga siya at nanggagaliiti sa galit. Pilit pa nga niyang inaabot si Chris na tila ba gusto niyang saktan. Mabuti na lang at agad na pumagit na si Tia Susan sa kanila. Pasensya ka na sa mama ko, ha? Nagkakaganon talaga siya mayat maya sa tuwing... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko, Papa Van, dahil napansin ko na ang pagbalong ng luha sa mga mata ni Chris. Patawarin mo ako, Helen. Sa naiusal niyang yun ay agad ko nang nakuha ang pinupunto niya, Papa Van. Christian, noon ko na lang na-realize ang Chris na minahal ko at ang Ian na nanloko kay Mama ay iisa, Papa Van. Ikaw? Ikaw si Ian? Naluluhang tanong ko. Saglit siyang tumahimik sa kamarahang tumango. Halos sumabog ang dibdib ko sa galit kay Chris noong mga sandaling yun, Papa Van. Kulang na lang bumagsak ako sa kinatatayuan ko sa katotohanang sumambulat sa harapan ko. Bakit ngayon ko lang nalaman to? Singhal ko. Sorry, hindi ko naman alam na mag-ina pala kayo. Sumamo ni Chris. Abot langit ang galit ko noon kay Chris, Papa Van. Pero abot langit din ang konsensyang naramdaman ko. Yun ay dahil ako ang dahilan kung bakit nanlamig si Chris kay Mama. Ako ang naging dahilan kung bakit tuluyan na niyang hiniwalayan ang sarili kong ina. Gusto kong saktan si Chris sa mga nalaman ko. Naiinis ako sa sarili ko dahil hindi mahikakailang naging parte rin ako ng pagtataksil niya. Masamang-masama ang loob ko noon, Papa Van, dahil hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataong malaman kung sino yung binabanggit sa akin ni Chris na nobya niya. Ni pictures kasi nila ni Mama ay wala siya. Bibihira rin namin siyang pag-usapan dahil hindi komportable si Chris. Mahal, pakinggan mo sana ako. Hindi ko naman alam na mauuwi sa ganito ang sitwasyon natin. Makaawa ni Chris. Bitiwan mo ako. Tanging tugon ko dahil naguguluhan na rin ako. Ano bang naging kasalanan ko? Bakit kailangang umabot pa sa ganito? Alam mo bang galit na galit ako sa lalaking dahilan kung bakit nawala sa katinuan ng mama ko? Ang lapit ko lang pala sa taong kinamumuhian ko. Wala man lang akong kamalay-malay. Kung natuklasan ko lang ang lahat ng to ng mas maaga, hindi na sana tayo humantong sa puntong ito. Hagulgol na sabi ko. Wala namang may kagustuhan sa nangyari, mahal. I'm sorry, Chris. Pero kailangan kong gawin to. Hindi tayo pwede. Mahal na mahal kita pero sa pagkakataong ito, mas uunahin ko naman muna ang kapakanan ng mama ko. Saad ko. Pero paano ang lahat ng mga plano natin? Mahal naman, please. Wala namang ganito. Makaawa ni Chris. Kapag pinagpatuloy pa natin to, para ko na ring sinaktan ng harap-harapan ng damdamin ng mama ko. Hindi ako ganun kasamang tao, Chris. Iling na sabi ko. Tala, please. Umalis ka na rito bago may magawa pa kami sa'yo. Sabad ni Tia Susan na noon ay galit na rin. Umalis ka na sabi. Tapos na tayo, Chris. Wala na akong dahilan para pagpatuloy pa natin to. Bulyaw ko habang pinagsisikapan ko siyang itulak palayo. Nang may sara ko na yung pintuan, Papa Van, ay saka palang tuluyang bumagsak ang emosyon ko. Napahagulgol na ako noon sa sobrang sama ng loob. Sinubukan pa akong tawagan at puntahan ni Chris sa pinapasukan ko pero hindi ko siya hinaharap. Ilang araw ang dumaan na todo iwas ako sa lahat ng pangungulit niya. Pinanindigan ko talaga ang desisyon kong mas piliin si Mama. Matagal kong hinangad ang pagdating ni Chris sa buhay ko. Pero ako na lang ang tanging meron si Mama. At kung ang pagbitaw ko kay Chris ang tanging paraan para may paghiganti ko si Mama sa lalaking nagbigay pasakit sa kanya, handa akong magsakripisyo, Papa Van.
Handa kong kalimutan ang lahat ng nararamdaman ko para sa kanya at talikuran ang lahat sa amin. Nangyari ang lahat ng yun sa buhay pag-ibig ko noong taong 2014 to 2016, Papa Van. Sa ngayon ay wala pa rin akong nakakarelasyon dahil nakatutok pa rin ako sa kondisyon ni Mama. Sa awa ng Diyos ay bumubuti na siya. Hindi ko na binanggit sa kanyang tungkol sa naging relasyon namin ni Chris noon. Ayokong magkaroon siya ng dahilan para kamuhian ako bilang anak niya. Kahit tumanda na akong dalaga, Papa Van, wala na akong pakialam. Tatanda akong parating kapakanan pa rin ni Mama ang uunahin ko. Wala na akong balita kay Chris mula nang tantanan niya ako. Sadya nga sigurong may mga dadaang tao sa buhay natin. Mga taong hindi man mananatili, at least nakapagbigay naman ng aral sa atin. Sa naging kwento ko, Papa Van, na-realize kong mas maigi na pala yung hindi pinili. Kesa naman ikaw ang pinili at magsaya habang nasasaktan ng iba. Hanggang dito na lang, Papa Van. Maraming salamat po and lubos na gumagalang. Tala.